Kahit sa kabilang dako ng mundo, ay nag-o-overtime pa rin mga kababayan ang mga aso ng ating bangag na Pangulo. Dahil ito si Claire Castro mga kababayan, kahit nasa Amerika, umaatake pa rin kay VP Sara. Nag-overtime mga kababayan ang mga animal. Wala na talagang ibang iniisip mga kababayan, no? Kundi kung paano awayin ang mga Duterte mga kababayan. Panoorin niyo po ha. Abot New York City ang pagbanat ng palasyo sa mga kritiko ng administrasyon na Maging nasa Amerika mga kababayan na ang pinunta nila dyan ha ay manawagan ng kapayapaan. Pero pagdating ng New York City, puro pang-aaway ang ginawa ng mga animal mga kababayan. Paano kayo paniwalaan dyan ha? Paano kayo papaniwalaan dyan mga bangag? Kapayapaan! Itigil ang gera, tapos ang ginagawa nyo ngayon, lumilikha kayo ng gera laban kay VP Sara. Palaka ang palaka mga kababayan nandun ang tago. pinupuna ang pagdipad ng Pangulo sa Estados Unidos sa gitna ng sigaw Ang excited na excited andun sa Amerika mga kababayan. Ano na naman kayang gagawin yan later on? sa Middle East. Si former presidential spokesperson Harry Roque Oh? pinuna ang latest post ni First Lady Liza Araneta Marcos. Oh, yan mga kababayan, oh. Matapos niyang magsabing magtipid. Nagpa-party ang mga animal. Grabe, hindi na talaga ito. Weekly party na lang ito mga kababayan, no? Diba last week yung mga artista? Diba? Next week, kung ano-ano maisip mga kababayan, sino namang imbitahan natin para lang makapag-party ng mga animal mga kababayan? Ginagawa nila, simula nung naupo sa bangag mga kababayan, weekly party. Pagbibigay pugay sa mga, kahit sino-sino na lang. Rason para makapagsosyalan at maglustay at magkain-kain mga kababayan. Grabing aksaya sa pera. Sa isang pagtitipon sa Goldenberg Mansion noong March 6. Sa post ng unang ginang, nakasama rin sa Philippine delegation sa New York, bida ang all-female ensemble bilang pagpupugay sa mga kababaihan sa International Women's Month. Nagdala pa, dinala rin sa New York mga kababayan. Lord. Yan ba ang pagtitipid na sinasabi ninyo? Hindi nga kayo nakapagbigay sa mga OFW mga kababayan na na-stop ang mga trabaho. Dahil sa gyera, magtago na muna. Kami dito magpapakasaya. Ngayong Marso, caption naman ni Roque, Latina Manila Party, tuloy pa rin ang ligaya sa gitna ng gera. Di ba kailan lang mga kababayan? 2 weeks ago ata. Di ba nag-party sila ni Sharon Cuneta? Ngayon na naman, another party. Mayroon pa sila mga party mga kababayan na hindi inaanunsyo. Basta party. Sagot ng Malacanang, Hindi lamang po ito isang event. Mga estudyante Hudas! Mandamay pa kayo ng estudyante para lang magka-party. Tapos magpa-concert na naman mga kababayan, fireworks. Grabe yung panglulustay nito mga gunggong na to, no? ang kinukumbida rito ng unang ginang. Wala kaming pake. Sino nga pa inimbitan nyo dyan? Kung binigay nyo na lang yan, dyan sa inimbitan nyo ang pera na ginastos nyo dyan. Itigil nyo yung party-party ninyo dyan mga pasosyal, mga kababayan na millions and millions of pesos ang ginagastos. Mga estudyante na para mabuksan ang kanilang isip Mabuksan ang kanilang isipan. Sana nga makita inyong kabangagan. na ito ang meron tayo. Itong kabangagan ang mayroon tayo. Ilang estudyante lang ba yan? Inimbitan ninyo. Kanilang mga palusot mga kababayan na estudyante. O sige, para lang magka-party kami. Ilan ba lahat ang estudyante dito sa Pilipinas na yung iba nga mga kababayan, wala nang, Diyos ko Lord, wala nang tsinelas. Wala man lang makain. Kayo dyan, nagpa-party-party kayo every week. Ang maipagmamalaki natin. Ngayon, in granding parties, Amerika na talaga mga kababayan. So hindi po ito isang marangyang event. Ito po Hindi pa yan marangya. Nag-aaksaya na nga ay kayo. para sa kultura, Kultura. sa talento, sa talino ng mga Diyos ko, Lord. Pilipino. At Uy, ugok! Talino. Huwag ka nga mag-ano-ano ng talino, Claire Castro. Coming from you, from your boss, mga talino, ay nako. Kung matalino pa kayo, hindi na naghirap ang bansang ito. mga estudyante at mga kabataan po ang iniimbita rito. Shut up! sinagot din ni Palace Press Officer Claire Castro ang kritisismo ni Roque at Vice President Sara Duterte na Ayan, madali lang magpauwi o mag-repatriate ng mga kababayang Akala ba natin mga kababayan ang pinunta dyan ay para sa kapayapaan? Pumunta pa ng Amerika para mang-away mga kababayan kay VP Sara. Munyeta! ipit sa sigalot sa Ay, Middle East. Lord. Diyan ang problema po sa mga Bakit? hindi nag-aaral at hindi nag-iisip. Hindi nag-aaral pa. Sila pa ang matalino ngayon mga Hindi kababayan. na alam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Sino ang hindi nag-iisip ngayon mga kababayan na isa sa kanilang binibida ha? Itong mga bangag mga kababayan na pinaggastosan daw nila is
Libreng tawag mga kababayan ng mga OFW sa Middle East. Libreng tawag! Libreng tawag kayo mga mukha nyo. Matagal lang libre ng messenger, yung mga WhatsApp, Viber. Anong kabulukan? Kayo ang hindi nag-iisip. Gumastos ng milyon siguro mga kababayan para sa libreng tawag habang libre naman talaga yan. Dati pa, isip nyo naglaglag. Ay nako, parang nasa kadal na talaga mga kababayan mga pag-iisip. Kapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views. Pero Mga views! Ano sila, vlogger? hindi po ito naaayon sa realidad. Sinabi kasi Kayo ang wala sa reality dahil mga bangag kayo. Tingnan nyo mga kababayan, no? Nagpunta pa dyan ha? Kapayapaan ang pinunta sa Amerika, pang-aaway ang ginawa. ng bise na napakadali raw magpadala ng mga eroplano sa Middle East at marami raw ang mga Pilipinong ayaw umuwi Oh! dahil Tingnan nyo sa balita, Korea mga kababayan, nagpadala din ng kanilang sariling eroplano para kunin ang kanilang mga naipit doon mga kababayan na mga tourist, na mga citizen. Sarado lang naman yan sa commercial mga kababayan eh. Pero kung chartered, pwede dahil kukuha ka ng mga mga clearances. takot na walang mauwi ang trabaho sa ilalim anya ng Marcos Jr. administration. Ayon sa Malacanang, Oh, hindi raw yan, nakabase sa katotohanan at puro lang chismis ang suhestyon ng Ay, mga nako. opisyal, ligwak daw ang Pilipinas. Ligwak, kayo ang ligwak. Yan mga kababayan ang kanilang typical na sagot, fake news. So mas maganda po talaga ang isang leader natin Ay, ay marunong nako. mag-isip, marunong mag-desisyon, hindi para Oo, pasarili. hindi kagaya ni Bangag ngayon na parang silupin. Yung Bangag mo ang di marunong mag-isip, pati ikaw na rin. Hindi lamang kundi para sa buong bayan. Inilambing naman ng palasyo Oh. sa Talangka si Senador Ayan, Rodante. lahat inaway talaga mga kababayan. No? Pati si Marcoleta na kami, natin, future vice president mga kababayan. Tinawag na talangka. Kuleta. Yun lang po kasi ang hindi nagiging maganda sa iba nating mga kababayan. Instead na Ang Bangag kasi ambisyoso. Salipusa na naman mga kababayan sa kaguluhan sa internasyonal. Hindi pa nga niya maayos-ayos ang kaguluhan sa ating bansa. Ayun, gustong umupo sa UN mga kababayan para kapag mayroon silang atakihing bansa, kasali kami dyan. Isa kami sa mga desisyon para atakihin yan. positibo, mas nagiging Punyeta. negatibo po. Mas nadidinig pa ang pagbagsak sa integridad ng Pilipinas. Para Dahil, alam mo Claire Castro, dahil yan kay Marcos, kami mga kababayan tayo, nahihiya tayo para sa ating bansa dahil mayroon tayong leader na ganito. Proud tayo na maging Pilipino, pero nahihiya tayo sa gobyernong mayroon tayo ngayon na pinamumunuan ng mga sindikato, kawatan, na parang mga mafia na mga kababayan. ang talangka na pilit Kayo mga basura. binabagsak Matagal, kayo ang nagpapabagsak sa inyong mga sarili, mga ungas, mga negative ang rating. anuman ang kapasidad ng ating bansa. Ito ay matapos questionin ni Marcoleta kung bakit pa nag-aabala ang Pilipinas na kumandidato for non-permanent seat sa UN Yan, Security Council. Nonsense mga kababayan. Para lang siguro mapadalas ang kanilang punta sa Amerika. Ay, may meeting na naman kami. Membro kami ng United Nations eh. Ako ay bangag eh. Ako ang naka-enlist doon. Ay, aksaya na naman Tanong mga ni kababayan. Marcoleta rito, ano raw ba ang Huwag nyo nga iboto. Ikampanya natin na huwag tanggapin yung Pilipinas mga kababayan. Hindi natin yung kailangan. Aksaya lang sa pera. mapapala ng bansa rito? Ayon sa Wala. palasyo, wala raw ibang pagkakataon kundi Papansin. itong paglipad ng Pangulo sa New York para ipakita na kaya ng Pilipinas gampanan ang responsibilidad bilang isang non-permanent member ng konseho. Tapos pupunta din doon mga kababayan para mahikayat daw ng kapayapaan. Itigil ang gera tapos nangaaway kay Sara. Boses daw ng Pilipinas ang nakataya sa pagdalo ng Itigil PBBM sa ang- United Nations. Awayin Kaya si- sa gitna Ang kanilang motto ngayon mga kababayan, itigil ang gera, awayin si Sara. ng tunggalian sa gitnang silangan, ang panawagan ng Mga Malacanang sa gonggong. mga Pilipino, huwag maghilahan pababa. Kayo ang nanghihila sa dinala na tayo sa inidoro mga kababayan ng mga bangag na ito, sa totoo lang. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Tanong bakit mo ba masyado yatang grabe ang Oh. sunod-sunod na paghataw kay Vice Presidente Inday? Oo, yan Yan Atty. Panelo. Sunod-sunod ang pag-atake talaga kay VP Sara. Panoorin natin mga kababayan ang explanation ni Atty. Panelo. Maging sa kabilang dako ng mundo, andun sa Amerika mga kababayan, inaaway pa rin nila si VP Sara. Kasi nga, nag-anunsyo siya na siya ay tatakbong
presidente at iniaalay niya ang kanyang buhay at ang kanyang kaluluwa para ipagpatuloy ang tapang at malasakit na sinimula ng kanyang ama. Ano bang ibig sabihin ng tapang at malasakit? Ito po ang uri ng pamamahala sa gobyerno kung saan ay naroon ang malakas, mabilisan na pagpapatupad ng batas ng walang kinikilingan at isang matapat na pagtutugon sa pangangailangan ng taong bayan. In other words, it is a philosophy, action on the enforcement of the rule of law as well as focusing on people's welfare. Ngayon, nung siya po'y kumandidato, ipinangako niya maliban sa inaalok niya ang kanyang buhay at kaluluwa sa pagtatanggol at pagsilbi sa taong bayan. Si Inday Sara po, nangako din at sinumpa niya rin na sisirain niya ang makina ng katiwalian na nakabalot ngayon ng buong burokrasya dahil dito sa mga walang hiyang mga politiko na nagnanakaw, walang katapusan ang kanilang pagkagahaman sa kapangyarihan at sa pera na ngayon. Ang ating bansa tuloy ay nakalugmok sa putik na kinalalagyan ngayon. At siya rin po ay nangako na ipagpapatuloy niya ang pagsisilbi at pagtatanggol sa sambayanang Pilipino na merong dedikasyon at talagang devotion na matatawag. Dahil itong pangkasalukuyang presidente ay nabigo habang ito namang mga yellow, mga kaliwa, mga pink, mga kalyado ni presidente, talaga namang nagkakutsabaan sila, nagkaisa sila na sirain ng magamang Duterte. Kasi nga, sila ang hadlang sa kanilang pananatiling sa kapangyarihan. Sila ang hadlang doon sa daanan kawalangian na tinatahak nila laban sa interes ng taong bayan. Ayan. At yung alam po ninyo, kung pag-aaralan natin yung impeachment, basahin mo, Carlo, yung bakit saan ba galing itong, ano bang grounds? Basahin mo yung paragraph na yan. Ayan. Sige, Attorney Sal. The impeachment complaint is based on the grounds of betrayal of public trust, plunder or malversation, bribery, graft and corruption, and other high crimes, which is a rehash of last year's impeachment of VP Sara. Tingnan nyo yung grounds nila, kung mapapansin nyo, ito'y dati na, noong isang taon pa, yun din ang kanilang impeachment. Di umano, ito'y pagtataksil sa ibinigay na pagtitiwala ng taong bayan, pagnanakaw, ang at iba pang matataas na krimen. Na yun lang, inulit lang naman nila. Pero tingnan niyo, isa-isahin natin. Ano ba ang mga demanda sa kanya? Ayan. Ibig muna. Susunod na paragraph. Ito. Basahin ko na lang. Ngayon, ang unang-unang pong demanda sa kanya, irregular daw na paggastos ng 120 million confidential funds ng Department of Education. Kasi siya ang dating sekretaryo nito. Pero kahit na nga, meron ng tinatawag na unmodified or unqualified opinion ang Commission on Audit, na ang ibig sabihin, sinunod niya ang prosedimento ng accountability procedures at walang nakitang irregularidad sa kanyang paggastos sa 125 million. Pero itinuloy pa rin nila. Madalit sabi, premature, wala naman sinasabi na may irregularidad, pero ginawa pa nilang ground. Ano pa? Ano pa susunod? Ayan. Itong Ano confidential Ibog funds. mo na yung ano. Tapos Ayan, na tayo sa confidential fund. Okay. Next pa. Yan. Yan, Attorney. Next paragraph. Ano ba yan? Confidential funds of the Office of the Vice President based on Hindi unproved... gumagalaw Next paragraph. Yung it is gumagalaw claimed that the names of... Habang Sige, babasahin ko na lang po, Attorney Sal. Itong susunod na na paragraph. yung confidential Ayun. funds daw ay sang-ayon sa kanila. Ito raw po ay makikita mo may irregularidad kasi ito daw mga pangalan na tumanggap ay fictitious, inexistent. Kasi raw tinignan nila gaya ng Piatos, tinignan daw nila, wala naman daw pangalan ganon, wala naman daw taong ganon, wala daw sa statistics. At lahat daw ng mga pangalan doon, peke. Ayan naman po pinupunti nila. Kaya, sinasabi nila, dito magpapakita na yung mga pera niya nakapunta sa kanya. Kunyari lang, tinanggap ng ganito, ganyan.
Ang problema mo dito sa mga ito, nakakalimutan nila kung ano ba ang nature ng confidential funds. Ano ba ang confidential funds? Yung confidential funds, yan ay ginagamit, nakareserba yan sa gobyerno o sa estado para gamitin laban sa mga kalaban ng gobyerno ng estado, laban sa mga kriminal, sa mga terorista, sa mga rebelding komunista, sa mga nag-aasik ng lagim laban sa gobyerno ang gustong pabagsakin ng gobyerno. Ngayon, kailangan malaman ng gobyerno na saan mo ba kukunin yun? Kukunin po yun doon din sa kanila. Yung mga nagtatry doon sa kanila. Yung nabibili sa kanila. At meron pong ganyan, maraming ganyan. Dito nga sa pangkasalukuyang pangkalatang pampolitika, meron nabibili yung pang sa kanila. Alam niyo, pag ang pera ay nagbigay ng kanyang kaliwanagan na nasisilaw, kaya kumakagat. Ngayon, syempre, itong mga nandyan sa kalaban, pag nagbigay ng impormasyon, syempre bibilihin mo babayaran mo sila. Hindi naman pwedeng maaari na patatanggapin mo sila ng pera, milyon-milyon. Tapos pipirma yung pangalan nila. Hindi pa pwedeng ganun. Hindi ganun ang intelligence security operations. Kasi pag ginawa nyo po yun, mawawala na kayo ng source of information. Kasi sigurado, malalaman yon ng kanilang grupo, papatayin yun, pati pamilya niya. Hindi naman po pwede yun. Hindi sayang lang yung ginastos natin. Pagkatapos ng isang impormasyon, wala na tayong makukuha. Kaya dapat po talaga nakatago yun. Hindi po dapat pinapakita yun. Ang mahalaga, tagumpay ba yung ginawa mo? Nagkaroon ba ng pagsira sa mga organisasyon na yun? Sa party ni Inday Sara, sa Department of Education, hindi po ba yung mga nire-recruit? Pero nagtagumpay ba sila? Ibig ko sabihin, kung hindi nagtagumpay, magaling ang pagpapatupad ng confidential funds, ang paggagastos ng confidential funds. Ganyan ho talaga tumakbo ang intelihensya. O kaya, ba't mo isasama yon as an impeachable ground, yung confidential funds? Dahil mga peke daw di umanon tumanggap. Tapos gagamitin pa nila ang isang testigo na si Ramil Madriaga. Sasabihin niya, kaysa daw yung mga perang yon, binigay doon sa isang kaklase ni Inday Sara, asawa ng kaklase ng Inday Sara, nilagay daw doon sa parking ng ombudsman. Puro po likha lamang. Ginawa lamang para sirahan. Kasi itong si Ramil Madriaga, sang-ayon po doon sa nabasa natin na sinumpaang salaysay na pinahil ni Inday Sara kasama ang kanyang abogado na anak kong si Attorney Paulo. Nabasa ko yung affidavit. Hindi pala kakilala ito. At ang dami nilang testigo na hindi siya kasama. Ito, nagkaroon lamang ng meron sila kasing pinapakitang picture na magpapakita. Alam po niyo yung pag-picture. Ako lang, libo-libo yata Ayun pala, meron palang isang nagtumatakbo siya. Merong isang organisasyon na ginawa ng isang kaklase niya at pinahawak yata kay Madriaga. Yun lang naging ugnayan. Kaya nagkaroon ng photo op. Pero yung photo op na yun, hindi lang siya libo-libo ang nagpa-picture doon sa pagdiriwang na yun sa isang event na yun. Madalit sabi, ginagamit nila ang lahat para talaga siraan si Inday Sara at magkaroon ng kahit na isang bahid ng katotohanan yung pinapile nila. Ano pa? Ano pa ba ang demanda? Basahin mo. Basahin mo, Carlo. She's charged. She's likewise accused. Attorney, she is charged with sedition owing to her utterances of imagining killing President Ferdinand Marcos Jr. Kita niyo yan. Kita niyo yun, no? Imagine, dinidimanda ho siya ng sedition dahil lang daw inimagine niya sa kanyang imahinasyon na pinapatay niya si Presidente Marcos Jr. Kayo, tatanungin ko kayo mga nanonood. Hindi at one time or another, minsan, pag medyo visit tayo, galit na galit tayo sa isang tao dahil sa mga ginawa sa atin. Ini-imagine mo lang, papatayin ko, hindi yung krimen yun. Kasi kung iniisip mo lang at hindi mo naman ginagawa, hindi ka gumawa ng mga overt act na tutuparin mo yung mga nasa isipan mo, hindi yung krimen yun. Paano mo ngayon magiging masasabing impeachable ground? Hindi po pwede mali. Ano pa? Ano pang demanda? Ayan. She's also charged with the grave threats against President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos, and former House Speaker Martin Romualdez because she allegedly contracted an assassin to kill the three after she is killed by them.
Yan po. Oh, tingnan niyo yan. Tingnan niyo na yan. Tingnan niyo naman yung kabalbalan na yan. Dinidemanda ho siya ng grave threats. Kasi daw, sinabi niya raw ho na ipapapatay niya. Yung tatlo daw, si Martin, si Liza, at si Bongbong. Pero tingnan nyo ano ba ang context? No? Tandaan nyo, kung matatandaan nyo, matagal na akong sinasabi ni Inday Sara na merong banta sa kanyang buhay. Ito'y nagsimula nung ang isang kamag-anak ng presidente, kamag-anak, pinsang buo, gustong tumakbong presidente. Bahal sila sa mga kaliwa, sa mga yelo doon, at kinalkal nila yung confidential funds. At lumala po yun nung siya'y kumalas na sa administrasyon, nag-resign na siya. Kaya yung banta sa kanya, dahil nga alam nilang tatakbo siya sa 2028, ay matindi. Siyempre, si Inday Sara, mayroon ni sariling tinatawag na security group. Alam nila kung sino ang mga nagpaplano, sino ang pwedeng panggalingan ng panganib sa kanyang buhay. Kaya ang ginawa ni Inday Sara sa isang pahayag sa publiko, sinabi niya na pag ako po ay napatay, huwag kayong mag-alala kasi may nakausap na ako. At sabi ko sa kanya, ito tatlong ito. Ito ang siyang mananagot. Kaya kailangan gantihan mo ako. Unang-una, tingnan nyo. Sinasabi nila, doon sa impeachment complaint, nabasa ko yung impeachment complaint, sabi nila, she contracted an assassin. Sus Maria Jose. Pagkontrata daw sa isang mamamatay tao. Nasaan ang kontrata? Ibig mo sabihin, porket sinabi ko na, alam mo, may kinausap na ako. For all you know, baka nambubola lang ako. Baka blaster ko lang yun, yabang ko lang yun. So, nasaan yung kontrata? Hindi nga binanggit. Hindi binanggit sino ba yung mamamatay taong yun. Wala. Walang identity. Madalit sabi, kalokohan. Kaya, ang sabi ko po, unang-una, ano ba yung banta? Kailan ba mangyayari yung banta na patayin mo yung mga pumatay sa akin? Mangyayari lang ho yun pag siya'y napatay na. O ang tanong, paano nga siya nagbabantay? Patay na siya. It's a threat coming from the dead. How can a dead person threaten another? Paano ba magbabantay sa taong patay na? Di po ba? O bakit niya ho sinabi yun? Kasi nga, naninigulo lang po si Inday Sara na kung talagang mapatay siya ng pinaghihinalaan niya na pumatay sa kanya, humihingi ho siya sa publiko at sa otoridad na itong mga taong ito ang imbestigahan nyo. Ito, ang mga taong nasa likod ng papatay sa akin. Ito, paghigantihan nyo ko. Ito, ang mga taong ito. Yun lang ho ang ibig sabihin nun. But it can never be an impeachable ground in the same way that it is not a crime. Maiisip mo yung at hindi rin impeachable ground. Anong sunod? Ayan. Ito naman po, attorney. She's falsely charged with enriching herself in that her assets increased by more than 20 million in 10 years, ignoring the fact that her husband has a lucrative law practice and may have invested in profitable ventures. Tingnan niyo yan. Unexplained wealth daw. Saan nila kinuha unexplained wealth? Hindi niya nga tinago. Ang kanilang basehan yung kanyang salin. Di ba mula nung year 2007 ba yung sinabi niya, hanggang sa 10 taon, nagkamal daw siya ng 10 milyon. Unang-una, hindi niya tinago kasi nilagay niya ron kung magkano increase ng kanyang asset. Pero nakakalimutan ito, ngayon ng salin, joint. Ibig sabihin, kasama ang asawa. Pati kita ng asawa mo, isasama mo doon. At yun, 10 taon na sinasabing, nakalagay kasi doon 30 million ang nadagdag. Actually, hindi 30 million kasi tinitingnan ko, merong liabilities. In other words, may pagkakautang ng 6 na milyon. May babayaran mo pa yun. So, iba-minus mo pa yung 6 million plus. So, lalabas, mga 24 million lang ang nakadagdag. Magkano ba yung 24 million ang dalawang mag-asawa? Lalo-lalo pa, yung kanyang asawa, abogado rin at may bupete at marami ring negosyo na ininvest. Siyempre, may kita. Pag may kita, so, taon-taon nagdadagdag yung kanilang income. At hindi naman tinatago, nilagay nga doon. Paano mo ngayon sasabihin na ito'y nagpayaman? Illegal, unlawful. Pinakita nga nila Paano mo mapuprubahan? Sige nga. Kaya mali na naman, groundless na naman ang kanilang basis for the impeachment. Anong next? Yan, it's the next paragraph. Yan. Unsurprising, unexpected, Attorney Sal. 54 yan, hindi 24, 54. Sige, basahin mo yan. Okay. It is unsurprising. It is unsurprising and expected that the House Committee on Justice, in a vote of
54, yan, yeah. 54. In favor, 1 against, and without abstention, found the impeachment complaint sufficient in substance, given that it is overwhelming members are allies of the administration and would understandably and logically follow the beat of the political drum. The mana from the holders of power is too precious to resist, even as the fear of retaliation is too strong to ignore. What is unexpectedly vexing is that there is only one solitary voice who stood his ground to register his opposition to the baseless impeachment complaint, earning him a rebuke and bashing for a correct but misunderstood analogy to show the absurdity of the ground cited. Ang sabi ko po dyan sa column ko, hindi kataka-taka. At katunayan, inaasahan ko. Kasi ang boto dun sa Committee on Justice, halos unanimous. Isa lamang boto ang kumontra. 54, meron niyo 54 members voting in favor of the impeachment sa Committee on Justice. And there is only one na kumontra. At yun ay si Bong Suntay ng distrito dito sa Quezon City. At ang kasamaang palad pa, ngayon binabash siya. Pati pamilya niya sumama. Pero alam po ninyo, sa aking pananaw, kailangan kasi titingnan ninyo kung saan nanggaling yung kanyang pagsasalita. Kaugnay doon sa kanyang analogy o paglalarawan. Kasi ang nilalarawan niya doon, yung iniisip mo, kahit na pinakamasama yon, ay hindi isang krimen yon at hindi impeachable ground. Yun ang pinupunto ni Bong Suntay. Kaya sinasabi niya, nakakita ko ng babae. Ang ganda pala. At kung ano na naiisip ko. Yung ba? Isang krimen? Hindi. Yun ang punto niya ron. Hindi krimen, hindi impeachable ground. Kaya, yung pong mga pagbaba sa kanya, mawalang galang na. Medyo, intindi niyo, analogy lang to. Mas matindi pa nga yung analogy ko. Hindi ba sabi ko sa isang programa ni Pinky on point. Sabi ko, Pinky, parang ganito rin lang yun. Sasabihin ko, may nakita akong babae. Naku, okay to. I-rape ko ito. Ibig ba sabihin, crime na yun na ginugusto kong i-rape? Hindi. Kasi nasa isip mo lang Wala pa. Walang overt acts. Wala nothing. Sabi naman nila. Bakit kasi sinabi niya in public? Bakit naman hindi niya sasabihin in public? Public hearing yun At ang pinag-uusapan doon, yung impeachable ground. At ang pinupunto ni Bong Suntay, yung impeachable ground nyo na inisip ng presidenteng patayin at inisip na pinagbantang patayin, puro nasa isip lang yon. Para lang yung nakakita ako ng babae doon na gusto ko, krimen na ba yun? Yun ang pinakapunto ni Bong Suntay, Diyos. Alam nyo, ang problema sa inyo, unang-una, dapat tinignan nyo yung context. Talagang wala namang intensyon, naglalarawan lang siya. Pangalawa, tandaan nyo, investigasyon yon sa Senado, or rather, isang hearing sa Senado regarding the impeachable ground. Ang pinag-uusapan doon, impeachable ground, whether what you have in your mind, even the worst of crime, is criminal or not, or is an impeachable ground. O madalit sabi, kasama yon sa kanyang paglalarawan. Kaya hindi totoo na gusto niyang saktan ng damdamin o binabastos niya mga babae. Hindi, malayo, hindi yun. Ito kayo namang mga kumukontra dyan sa human rights, mga babae. Tuloy, may nabasa ako sa isang social media. Merong isang pahayag. Ewan ko kung nabasa mo yun, makita mo, Carlo. Isang mensahe kay Ann Curtis. Sabi niya, Miss Ann, ako di mo kilala, hindi ko kilala si Bong, hindi rin kita kilala. Pero yung naalala mo ba? Sabi niya si Attorney Laika Lopez, na hindi lamang binastos inilipat. Yun si Laika Lopez po, yun ang chief of staff ni Inday Sara, na kinontep nila, kinulong nila sa Kamara de Representante. Pagkatapos, in the dead of the night, hinihila nila at itinatransfer sa kulungan. Kulungan ng mga pinaghihinalang kriminal. Kaya hindi ba na ospital siya? Bakit hindi kayo umiimik nun? Yun ang tunay na pambabastos at pagsira at paglabag sa kanyang karapatan bilang babae. Bakit hindi kayo nanahinig? Sabi nitong nagsasalita. Kayong mga nasa human rights, wala kayo lahat imik. Ngayon nagagalit kayo kay Bong Suntay, naglarawan lang yung mama. Ngayon binabas yung katakot-takot. Pambihira talaga naman. Kawawa. Kaya sabi ko,
Solo-solo siyang kumontra. Ngayon, nababas pa siya. O, tapos ang tanong ko, Carlo, Yes. bakit 54 votes? Hmm. Ano na nangyayari dun sa mga di umanong mga Duterte followers? Bakit kayo nanahimik? Para kayong sementeryong tahimik pag hindi araw ng mga patay. Wala kayong kahimik-himik. Hindi kayo nagpa-participate. Kahit na kayo hindi miyembro ng committee, pwede naman kayo magpartisipa. Sino ito? Si Rufus Rodriguez. Yes, Senator. Oy, Rufus, hanga sana ako kasi bira ka ng bira. Yung pala, boboto ka rin. Ano ba yan? Ano bang political hypocrisy and convenience yan? Ha? Bakit kayo ganun? Siguro, sabi nila, meron pa kami 1 taon. Magtatago muna kami. Kasi sayang yung mga ayuda namin. Walang matatanggap ang aming distrito. Kaya kahit na ayaw namin, boboto muna kami. O, yan ang problema. Wala, pag ganyan ang ganyan tayo, hindi ho tayong ulad. Palagi tayo nasa putik ng kinasasadlakan natin. Walang mga prinsipyo. Yan ho ang nakikita natin dyan. Ay, alam niyo ba? Sabi sa akin, yung isang angkor, bigas niya ako. Sabi niya, Attorney Sal, huwag mo ipagtanggol si Bong Suntay, ha? Sabi ko ba, alam problema sa inyo. Kung ano ang tama yon, kahit na unpopular, kahit na maraming kukontra sa'yo. Pero kung sa pananaw mo talaga, wala namang ginawang masama yung mama. Ba't di mo ipagtatanggol? Kaya ako lang daw nagtatanggol publicly kay Bong Suntay. Kahit na magalit kayo, talagang, sinasabi niya lang, dinidemanda niyo si Inday Sara dun sa naiisip niyang krimen. Iniisip pa lang. Ako, nakakita ko ng babae, gusto ko rin. May gagawin ako sa kanya. Yun ang ibig ko sabihin, krimen ba yan? Hindi krimen. So it cannot be an impeachable ground. That's the whole point of the narrative of Bong Suntay. That's why I'm defending his illustration of the absurdity ang katawa-tawa ng isang impeachable ground. Next. Ito, next paragraph. One-third vote transmission to Senate foregone conclusion. There is absolutely no doubt that the House will get the required one-third votes from its members for the transmission of the impeachment complaint to the Senate for trial for obvious political considerations as articulated earlier. What is interesting to see is how the number of votes garnered last year in impeaching Inday Sara will decrease or be whittled down. Watch how these politicians will play their cards in accordance with their future political plans. As always, their personal interest will be the utmost consideration in voting for or against the impeachment. Let's see how the cookie crumbles. Ayan po, Attorney. Ang sabi ko po dyan, hindi ka taka-taka. Sigurado, pagdating sa plenary, boboto at boboto yung mga yan. Impeachment, itatransmit nila yan sa Senado. Sana magkamali ako, pero hindi yun. Kaya marami nang sinabi natin na nagkakatotoo. Kasi nga, ina-analyze mo lang na objectively. Tinitingnan mo yung kultura ng mga politiko. Yung mga yan, ang nagiging batayan ng kanilang pagkilos ay yung personal nila. Bihirang-bihira ang isang politiko na gumagalaw sang-ayon sa interes ng taong bayan. Naku, maniwala kayo. Kaya yung mga yan. Sigurado, ang interesante dyan, tingnan ninyo ang bilang ng boboto. Bababa ang boto sa mga boboto ng impeachment nung nakaraan, last year. Sa tingin ko, bababa. Kung magkailan ba nun, parang umabot yata ng 200 plus Baka kayo bababa. Kasi yung mga iba, gumagawa na ng kanilang mga safety plans. Alam nila si Inday Sara, napakalakas. At siguradong most likely than not, presidente na ito. Kaya ngayon pa man, pinapakita na nilang hindi sila kontra. Sayang naman yung mga distrito natin na hindi makatanggap. Simula ako dito kay BBM sa administrasyon. Kaya sa kanila ako babaliktad after 1 year. Malayo pa naman 2 years and 2 months pa. Yan. Kaya tandaan nyo yung mga politiko niya will always vote on the basis of personal interest. Never interest ng kanilang kinakatawanan o ng sambayan ng Pilipino. Ngayon, pagdating sa Senado, medyo mahirapan sila. Kasi 24 doon At kailangan 16 ang boboto para i-convict siya. Ang problema nila, ang mga nakakasiguro lang ng mga kontra, kasi malalaman mo naman yung kontra dahil ngayon pa lang, umukontra na wala pa paglilitis binabanatan na si Inday. Yan, si Pinky Lacson, isa yan, boboto yan, kontra sa pag-absuelto
Madali sabi ko, kundi. Sino pa? Yan si Raisa. Antivirus. Naku, isa pa yan. Sigurado yan. Yung Tulfo. Naku, isa pa yan. Senate Ilan na President. sila? 4 na. Pati yung kapatid. Sino pa? Si Senate President Attorney Sal, tingin nyo? Yung mga iba, questionable na bumotong conviction. Hmm. Yung mga pusakal na kontra kay Inday Sara lamang. At huwag ko kayong maniwala, nabubuto sila on the basis of evidence. Kasi kung on the basis of evidence, walang ka-ground, walang kabase-basehan, walang kabatay-batayan ang impeachment. Dismissed. Dapat sa Committee on Justice pa lang nga yan. Pero hindi ba sinabi na natin sa inyo? Hindi pa ako napupunta sa Committee on Justice. Sinabi na natin, either matulog dyan ka ako o siguradong itatransmit. Eto na nga. Rekomendado na. Sufficient inform and substance. 5410 pa. Jesus Maria Jose. Kaya yun ang Kamara de Representante. Tuloy yan. Boboto. Pupunta yan sa Senado. Patingnan natin kung ano talaga mangyari. Sabi ko nga, let us see how the cookie crumbles.